Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka, Mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Purihin ka magpakailanman. Isa kang Diyos na puno ng pag-ibig at habag sa sangkatauhan. Nawa, Panginoon, sa mga oras na ito ay magkaroon kami ng kasabikan sa iyong mensahe mula sa mabuting balita sa araw na ito. Ama sa langit, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Bigyan mo kami ng kalakasang espiritual, sapagkat ikaw, O Diyos, ang nagbibigay ng kapangyarihan upang lumaban kami sa anumang mga pagsubok na ibinabato sa amin ni Satanas. Panginoon, ang iyong bang lingkod ay iyong kaawan at kahabagan. Linisin mo po aking puso at bigyan ng kababaang loob. Bigyan mo po ako ng karunungan upang gamitin mo lamang aking tinig bilang daluyan ng iyong mabuting mensahe. Gayon din, idinadalangin ko, Panginoon, ang makakarinig ng Wednesday Gospel. Nawa, Panginoon, magsilbi itong pagkain spiritual, magsilbi itong gamot sa aming mga kaluluwang sugatan. Ang aming spiritual illness, Panginoon, ay iyong pagalingin according to your will. Lakihan lang namin ang aming pananampalataya at kami gagaling. Panginoon, ang iyong banal na espiritu ay sugo mo sa bawat isa. Puspusin mo ang ibang lingkod upang sa ganon ang katapangan ng pagpapahayag ng iyong mabuting balita ay aking maibigay, maiparinig sa bawat isa sa amin. Panginoon, ikaw ay dakilang manggagamot. Jesus is our great healer. At ano man ang karamdaman natin, ang kasalanang umaalipin sa atin, yung dahilan ng ating spiritual na sakit. Ang pagkabulag spiritual, ang pagkabingi spiritual, ang pagkaparalisadong spiritual, ketong spiritual, ang pagsanib ng demonyo sa atin. In Jesus' name, kinakasaut ko at kagalingang spiritual ang hinihingi namin sa iyo, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ay espiritu na dapat sambahin sa katotohanan. At ang iyong mga salita ang katotohanan. The truth will set us free, O Lord. Panginoon, patuloy kang kumilos sa gawain ito sa Facebook Live. Nawa ang mga kaluluwang naliligaw, kaluluwang nalilito, at kaluluwang may sakit, kaming mga may sakit dahil sa kasalanan, ay magkaroon ng kagalingan sa online Facebook Live na itong Panginoon. Ang lahat ng ito ay dalangin ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Sama-sama po nating pakinggan ang mabuting balita na kung saan makikipag-usap ang ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Ang mabuting balita ay kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Muling tumawi si Jesus sa ibayo.
nasa baybay pa siya ng lawa, ay pinagkalipunpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nangangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya ay nagpatira pa sa kanyang paanan. At samo, agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan. Ano pat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo. At habang nahihirapan, maraming nang manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kakapagamot ang kanyang ari-arian, ngunit hindi siya napabuti, kahit kaunti bagkus ay lalong lubuha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya nakipagsiksikan siya hanggat sa makalapit sa likuran ni Jesus, at hinipon niya ang damit nito, sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino humipo sa akin? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo? Subalit patuloy na luminga-linga si Jesus. Hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhasa ay alam ng babae ang nangyari. Siya ay nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang anak ninyo, sabi nila. Bakit pa ninyo aabalahin ng guro? Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapagmahala, huwag kang mabagabag, binalig ka. At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid ng Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao, may mga nananangis pa at nang nanaghoy. Pagpasok niya sa kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang. Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad, at sila'y pumasok sa kinaroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talita, kumi, na ibig sabihin, ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Pagkadakay bumangon ang bata at lumakad. Sila 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Puri ka namin, Panginoong Jesucristo. Muli, welcome po sa Word of God, Daily Gospel, at ang ating pagbasa ay nagmula kay San Marcos. Chapter 5, verses 21 to 43. At ito'y tungkol sa binuhay ang anak ni Jairo at pinagaling ang isang babae. So, makikita po natin sa senaryo ng mabuting balita sa araw na ito, February 3, 2026, Wednesday Gospel. Ito po yung inihain ng Diyos sa atin online na pagkaing spiritual. Yung po meron po kasi ditong isang tao, no, ang pangalan ay si Jairo. Isa siyang tagapamahala ng sinagoga. At naniniwala siya na si Jesus ay mapapagaling yung kanyang anak. Kasi yung anak ni Jairo, may sakit to eh. Actually, patay na nga.
ang pag-aakala ng mga tao doon sa kanilang bahay, no? Pero, nung makita ni Jairo si Kristo, naglumuhod siya sa harapan ito. At sinabi na, Panginoon, nag-aagaw buhay po yung aking anak na dalagita. Kung maaari, punta po kayo sa bahay namin at ipatong po niyo yung kamay niya sa kanya upang siya gumaling at mabuhay. So, sumama naman ang Panginoon Jesus sa bahay ni Jairo at talagang napakaraming tao, nagkakagulo sila, no? Ang sabi nga ni Kristo na hindi papatay yung bata. Hindi papatay. Nagtawanan na siya ng mga tao. Kaya ang ginawa niya, nilabas niya ibang tao doon sa kwarto at sila nung ama't ina nung bata at yung kanyang dalawang alagad, si Santiago at si Juan, si Simon, at siya ang nandoon lamang. At anong sabi niya doon sa bata na akala nila talaga patay na? Hinawakan ni Kristo ang kamay ng bata at sinabi, Ineng, sinasabi ko sa iyo magbangon ka. At pagkatapos, nung pagkasabi ni Kristo nun, nabuhay yung bata. At yung bata ay 12 years old lang eh. At talaga naman, syempre, ikaw makakita ka ng patay na buhay, mamamangha ka talaga, no? Hindi kaya gawin ng mga Pariseo at Eskriba yan, kaya nga sila inggit na inggit kay Kristo. Na nakakapagpagaling ng may sakit, nakakabuhay ng patay. Hindi na kaya yun, no? Tanging ang kapangyarihan ni Kristo ay nanggagaling sa Ama sa langit. And of course, bukod pa sa senaryo na yon, meron din isang babaeng dinudugo for almost 12 years. Hindi tumitigil yung kanyang pagdudugo. Naubos na yung pera niya, kayamanan niya, ari-arian niya. Saka kapunta na sa iba't ibang doktor pero hindi siya gumaling. At nabalitaan niya nga si Kristo na nagpapagaling. Kaya anong sabi niya? Siyempre maraming tao, no? Hindi siya makasingit eh. Kaya ang sabi niya, mahawakan ko lang ang laylaya ng damit ni Kristo, gagaling ako. Yun ang faith niya. Mahawakan lang na hindi makausap, hindi makaharap, mahawakan lang. Yung bahagi ng sinusuot ni Kristo, igagaling siya. At di ba biglang may pumasok na kapangyarihan sa kay Kristo na na-transfer dun sa babae at bigla siyang gumaling. Nag-stop yung pagdudugo niya. At naramdaman niya magaling na siya. At sabi nga ni Kristo, sino yung humipo sa akin, di ba? At inamin naman ng babae na siya yung humipo. At ang sabi nga ng Panginoon, umuwi ka na, gumaling ka na, dahil sa iyong pananampalataya. So ito yung dalawang uri ng pagpapagaling at pagbuhay muli ni Kristo sa isang patay. Amen. So, tayo po, no, sa panahon natin ngayon, ganito tayo eh. Para tayo yung si Jairo na may anak na nag-aagaw buhay. Tayo, kamusta na ba ang pananampalataya natin sa Panginoon? Actually, pag-uusapan natin dito, reflection natin, yung ating mga karamdamang spiritual. Alam natin na talaga ang buhay ng tao maiksi na eh. May mga sakit, cancer, diabetes, high blood, stroke, colon cancer, lung cancer. Dami, no? Bakit pa tayo nagkakasakit ng ganyan? Sa kapabayaan na rin natin. Hindi tayo pinaparusahan ng Diyos. May cancer ka, bedridden ka ngayon, na-stroke ka. Hindi parusa ng Diyos yan. Yan ay dahil sa kapabayaan natin sa ating kalusugan. Kung ano-ano mga kinakain natin na sobra-sobra na nagiging dahilan na para tayo magkaroon ng cancer, diabetes, high blood, consequences yan ng ating ginawa sa ating katawan na dapat nating iningatan. Kasi nga, di ba, our body should be the temple of the Holy Spirit. Ang hirap-hirap magkasakit ngayon. Di ba? Consultation lang magkano na? Ang alam po, 500 baba na yata yun Kakausapin mo lang yung pare, hingi ka ng reseta. Ganyan tayo mga tao, di ba? Pag may sakit tayo, saka tayo pupunta sa doktor, hingi tayo ng reseta, hingi tayo ng advice kung ano ba gagawin kong doktor para gumaling ako. So, si doktor naman makikinig sa kwento natin. Si doktor naman magbibigay ng reseta. O, eto, inumin mo to 3 times a day for 1 week. O, huwag kang muna magpupuyat, huwag kang kakain ng sobrang maalat, sobrang matamis. Ang daming bawal, no? Ang tanong, sinusunod ba natin? Kapag niresetahan ba tayo ni doktor ng,
O, bilhin mo tong 100 pieces na tableta. O, minsan kahit 30 pieces na lang na antibiotic. Inom mo yan. Eh, minsan tayo, di ba, sa pagtitipid, 30 pieces na tableta yung or capsules yung pinabibili sa atin. Minsan 15 lang yung binibili natin. Kasi nakaramdam na tayo ng, ay, magaling na ako. 15 capsules pala na inom ko, magaling na ako. Pero kung tutusin, 30 yung nireseta. Ano ibig sabihin nun? Nagpapahinga pa lang yung mikrobyo. Kailangan talaga, pag nagreseta ang doktor ng 30 pieces, kailangan sundin natin yun. Doctor's prescription yun eh. Bakit pa tayo niresetahan ng ganong karaming gamot kung bibili lang pala natin kalahati? Kaya nga tayo nagpa-check up, di ba? Tapos meron pang mga, mga billing pa yan. Huwag mong gagawin to, huwag mong kakainin to. Mga tao, matigas ang ulo eh. Ay, kakain ako ng baboy. May maintenance naman eh. Di ba kayo kontra natin? Kung minsan hindi titigil sa paninigarilyo. Hanggat hindi nagkakaroon ng sakit. Ganun tayong tao, no? Hindi tayo titigil hanggat hindi tayo nagkakaroon ng sakit. Saka pala natin sasabihin na ayoko na manigarilyo, ayoko na kumain ng ganito, ng ganyan kasi ito na sakit. Isa lang ang katawan natin. Isa lang ang buhay natin. Hindi pa natin naingatan. So kung sa ganun ang ating procedure, kapag tayo nagkakasakit, pumunta ng doktor, bumibili ng gamot, kung minsan, the worst pa, magpapa-hospital, magpapa-confine, magpapa-opera, gastos. Itong ino-offer sa atin ngayon sa Mabuting Balita, walang bayad. Hindi mo babayaran ng doktor, hindi mo babayaran ng gamot, hindi mo babayaran ng ospital. Sapagkat ang ino-offer sa atin ng Mabuting Balita ay yung ating mga spiritual illness, ang gagamot niyan si Kristo. Siya yung ating divine healer. Siya yung the best doctor. At ang yung kanya ipiprescribe? Salita ng Panginoon. Kaya pala galit na galit ka sa kapwa mo kasi hindi mo sinunod yung prescription ni Lord na magpatawad, love your enemy, ipagdasal mo ang iyong kaaway. Ito ba? Kaya pala puno ng inggit, puno ng pagiging gahaman sa pera kasi hindi natin sinusunod yung prescription ni Lord. Ang salita ng Panginoon, prescription yan eh. Maintenance natin yan. Spiritual maintenance natin yan. Kitatandaan na natin, simpleng tama at mali, hindi natin masunod eh. Kaya nga may salitaan, Diyos siya yung magpaparemind sa atin na, wag mong gawin yan, gawin mo to, God's will to. At ang spiritual medicine natin, yung totoong pananampalataya, kamukha nung narinig natin sa Mabuting Balita, mayroon silang totoong pananampalataya. Hindi yung pananampalatayang napakababaw lang. Naniniwala ako may Diyos. Naniniwala ako si Kristo Savior. Si God the Father, Creator. Holy Spirit, Sanctifier. Patnubay. Yun lang. Napakababaw ng pakilala natin sa Diyos, no? Ang gusto ng Panginoon, yung totoong pananampalataya. Kamukha ni Jairo. Kamukha nung babaeng dinudugo for 12 years. Talagang true faith sila. At gumaling sila. Hindi na sa pasikal na karamdaman, kundi yung spiritual, yung mga kasalanan. Yan totoong sakit natin mga tao eh. Hindi porke nag-gym ang tao, nagsusumba, naglalaro ng tennis, o kahit pickleball or whatever it is, bowling, basketball, volleyball, malakas na siya. Meron tayong sakit spiritually. At yun ang gustong pagalingin sa atin ng Panginoon. Kasi yun ang sakit ng mundo eh. Ang totoong cancer ng mundo, yung kasalanan natin. Ang totoong sakit natin, yung kasalanan natin. Yun ang papatay sa atin, sa ating kaluluwa. Na hindi natin namamalayan. Diba? Sabi nga ng Biblia, huwag kayo matakot sa mga pumapatay sa katawang lupa. Takot kayo sa mga pumapatay sa kaluluwa. Amen. Hindi natin napapansin. Unti-unti pala, meron tayong spiritual ketong. Hindi na tayo nagsisimba, hindi na tayo nagdadasal, hindi nagpapasalamat sa Diyos. Kung kailan lang may kailangan, tsaka lumalapit sa Panginoon, alala ang Diyos pag may pagsubok, may matrahedya, may mga sakuna. Hindi na spiritual keto. Meron tayong spiritual blindness, bulag na tayo. Si Kristo pag nagagamot siya ng
bulag na tao nakakakita physically. Pero anong gusto talaga ng Panginoon? Yung spiritual blindness natin mawala. Yung nakikita na nga natin, mali, sige pa rin, gawa pa rin, kasalanan pa rin. Mali na nga, no? Hindi natin makita-kita, blind tayo. Or maybe we can say, nagbubulag-bulagan sa katotohanan. Spiritual bingi. Nadidinig na natin ang salita na yun, nagbibingi-bingihan pa tayo. Yung pipi, spiritual pipi, dapat pinagmamalaki natin ng Diyos. Dapat nagpapasalamat tayo sa Diyos. Dapat humingi tayong tao sa Diyos. Wala pipi, no? Pagdating kay Kristo, walang masabi. Pero sa chismisan, ang dami sinasabi sa social media. Pero pagdating sa Panginoon, pipi. Paralyzed. We are spiritually paralyzed. Paralitiko. Ano ba paralitiko? Hindi niya magalaw ang kanyang parte ng katawan. Meron pa nga, di ba, bedridden. Tayo din ganun. Oo, nakakalakad tayo, nakakatakbo, nakakagalaw ng mga bawat parte ng katawan natin. Pero totoo, spiritual paralyzed tayo. Hindi tayo makagalaw dahil sa kasalanan. Pinipigilan ng kasalanan ng ating kamay na maging mabuting tao, maging matulungin tao. Pinipigilan ng demonyo, pinaparalyze niya yung puso natin na huwag magpatawad. Pinaparalyze ng demonyo ang ating isip na mag-isip ng mga masasama. Pinaparalyze ng demonyo tayo sa kasalanan. Amen. Ano yung mga nasasapian ng demonyo? Di ba kinakast out ni Jesus yon? Tayo din. Hindi natin kinakailangan lumutang sa hangin. Nanlisik ang mata, umikot ang leeg, ang ulo, lumaki ang boses, nanlisik ang mata para sabihin natin sinasapian ka ng demonyo. Hindi. Each time na tayo nagagalit, each time na tayo alam mo yon, yung puno ng hatred sa puso natin, sinasapian na tayo ng bad spirit. At sakit yun na kailangang makas out ng salita ng Panginoon. Kamukha sa mabuting balita, binuhay niya ang batang 12 years old. Nakakala nila patay na. Tayo din, buhay na buhay, humihinga, pero patay tayo spiritual. Hindi ba? Punta ka ng mall. Iba't ibang ginagawa ng tao, nakakalungkot. Punta ka na ng fast food. Pagbibili ng pagkain, mas inuuna yung pagpipicture sa pagkain kaysa pagdasal. Nawawala na yung pagdadasal bago kumain, dapat magdadasal tayo. Pagkagising, pag kumakain, bago matulog, lalo na kasi hindi natin alam kung gisingin pa tayo nito sa kinabukasan. Ang dami sa ating sakit. Punong-puno tayo ng sakit. Yung sakit ng pagnanakaw, pagsisidungaling, katamaran, hindi pagsisimba, pagiging mukhang pera. Lahat yan, sakit natin yan. Spiritual. At yun yung matinding sakit. Walang nabibili sa Mercury Drugstore. Walang nabibili sa palengke, sa mall na, hello, pagbilan nga ng forgiveness. Pagbilan nga ng peace of mind. Pero baka bang gamot ng inggit dyan? Para hindi na ako naiinggit. Hindi Tanging si Kristo lang ang makapagbibigay sa atin ng kagamutan doon. Kaya kinakailangan na tayo ay lumalapit sa Panginoon. Kasi may sakit tayo Kaya nga meron, di ba, one of the sacraments sa Catholic faith, yung confession. Ilang tao nagkakaroon ng interest na mag-confess? Kailan lang tayo nagkakaroon ng confession? Kapag mahal na araw, isang beses, isang taon. Isang beses sa taon nga ba tayo magkasala? Hindi. Every day, whether we like it or not, nakakakumit tayo ng omission, commission, at saka mortal sin. Kailangan nandito sa puso natin yung repentance. Kasi doon tayo gagaling Di ba? Pero anong nasa isip natin? Pera, hanap buhay, pamilya, hindi masama. But we should seek first the kingdom of God. Ang nangyayari, nahuhuli si Lord sa listahan natin sa bawat araw. Ang pinakamasakit pa, wala si Lord. Naubos ang oras, ang buong araw, ang buong 24 hours, na hindi man lang nagpasalamat sa Diyos. Ordinary lang yung natutulog, nagigising. No! Ang bawat pagising natin isang himala, isang biyaya mula sa Panginoon. Pwede na tayo hindi gisingin ni Lord. Pero binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Panginoon. Kaya kinakailangan lamang magkaroon tayo ng totoong pananampalataya. Na buhay Pananampalatayang may gawa.
Sapagkat hindi naman lahat ng lumalapit sa Diyos ay totoong maka-Diyos. At hindi naman lahat ng naglilingkod sa Diyos, totoong maka-Diyos din. Kasi ang gusto ng Panginoon, isang totoong pananampalataya na may kasamang gawa. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin sa pulubi na, ay, pananalangin na lang kita. Samantala may kakayanan naman pala ikaw tumulong sa Kanya. Diba? Kasi lahat ng may tinutulong natin sa ating kapwa, galing yan sa Panginoon eh. Ang mahirap lang kasi sa atin, minsan sinasabi natin na, pinaghirapan ko to, akin to. Wala tayong mamay-ari dito sa mundo. Kaya gamitin natin ang anumang resources na meron tayo, talent, skills, money, whatever it is, to glorify God. Sapagkat kung ano man ang ginagawa natin, gawin natin na parang hindi tayo sa tao naglilingkod, kundi sa Diyos. Amen. Kaya magkaroon tayo ng pagninilay sa mabuting pananampalataya. Tayo mga Katoliko, di ba binabatikos tayo sa mga santo. Mayroong santo ni Mama Mary, may santo ni St. Joseph, may santo Niño. Ipagtanggol natin ang faith natin. Hindi natin sinasamba ang rebulto o yung mga santo na yan. Ang sinasamba natin, ang pinaniniwalaan natin, kasi ang sinasamba lang talaga ang Diyos eh. Ang pinaniniwalaan natin, gustong tularan, ay yung kanilang mga mabubuting gawa. Yung kanilang pag-ibig at pananampalataya sa Diyos. Representasyon lang yan na masabi na, si Mama Mary, ganito ang ginawa niya ng pagsunod kay Kristo. Dapat gawin din natin yun. Hindi ba? So, kamukha nung sa mabuting balita. Ano ba sabi ng babaeng dinudugo for 12 years? Mahawakan ko lang yung dulo ng laylay ng damit ni Kristo. Di ba nahawakan niya? Gumaling ba siya dahil hawakan lang niya yun? Hindi, may faith yun. May faith. Kaya yung sa Nazareno, yung mga nagpapahid-pahid dyan, by faith yun. Diba? By faith yun. Kaya gumagaling. Ano yung paniniwala natin? Kung minsan ng tao, hindi naman talaga yung sakit niya, ang sakit niya eh. Because yung kanyang kaluluwa ang may sakit. Kaya minsan may mga namamatay, hindi dahil sa high blood eh, kundi dahil sa galit. May kilala ko, may high blood na siya, pero hindi siya namatay sa high blood niya, namatay siya sa galit. Pero pag ang kaluluwa natin, magaling, nami-maintain, masigla, malusog, susunod na yung katawang lupa natin eh. Kung ating espiritu maayos, wala tayong galit sa puso, sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos, susunod yung ating katawang lupa. Alam nyo kasi mahirap sumunod sa Diyos kung sa maliit na bagay, hindi na tayo marunong mag-control. Halimbawa sa mga junk food, mga soft drinks, mga whatever it is, hindi natin kayang kontrolin yan, masama na sa atin. How much more pa kaya magpatawad sa kapwa? Hindi mo nga kaya i-give up yung sigarilyo, magpatawad pa kaya sa kapwa. Ano ba? Kaya kailangan sabi nga ng Panginoon, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Pero ang hindi mapagkakatiwalaan sa malaking bagay, mas lalong hindi mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay. Magsimula tayo paunti-unti, di ba? Kaya sabihin natin na mahirap i-give up yung bisyo, paunti-unti. Hanggang sa mawala. Di ba? Nasa atin naman yan eh. May free will tayo eh. Hindi mo tayo pinipilit ng Diyos eh. Kasi ang gusto ng Diyos, kusang pagbabalik loob, kusang pag-ibig sa Kanya, kusang paglilingkod sa Kanya. Ano lang tayo, huwag tayong maging bobo when it comes to wisdom mula sa Panginoon. Kasi kahit gaano tayo kayaman sa mundo, tayo yung pinakamahirap sa harap ng Diyos. Tayo yung pinakamatalino, tayo yung pinakamangmang. Kasi God is looking sa puso natin. Kaya kailangan nami-maintain natin, no? Yung ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Maintenance yan eh. Hindi yan dapat napuputol. Kasi lalala tayo. At yung bagsak natin, hindi lang hospital. Yung impyerno. Yun ang mahirap doon. Kasi wala nang kagalingan doon. Salamat tayo. Binigay ni Kristo ang kanyang buhay. Muli siyang nabuhay na muli. Para sa ating mga kasalanan. Alam niyo yung mga kasalanan natin, yes, mahirap. Kung nalagay natin sa isip natin, mahirap. Pero pag nandiyan si Kristo na ating, ito tagapagpagaling ko ha, hindi mahirap eh. Nagiging mahirap lang kasi kung tayo, aasa lang tayo sa sarili nating lakas. Pero kapag ang Diyos ang alam nating healer natin, may broken heart tayo, may broken tayo sa
trabaho, sa pamilya, nagagaling yan gumagaling yan dahil sa Panginoon. Kasi siya nagko-comfort, diba? Sabi nga ng Panginoong Jesus, lumapit kayo sa akin kayo sa lahat ng mga napapagal at nabibigatan sa inyong mga dalahin at pagpapahingahin ko kayo. Masyado lang tayong pagod sa ating buhay because of wala nga tayong at peace kay Lord. Tayong connection sa Panginoon. Amen. So, kinakailangan talaga na sa araw-araw, meron tayong true faith kasi spiritual med. Araw-araw hangarin natin makarinig ng mabuting balita. Everyday naman may gospel sa simbahang Katoliko Kahit sa YouTube, sa TikTok, sa ganito mga Facebook live, makakarinig tayo at makakapagnilay. Kaya sabihin natin paulit-ulit ang gospel sa loob ng isang taon, kaya paulit-ulit naman tayo nagkakasala. Amen. Kasi iba kasi ang batas ng tao, iba ang batas ng Diyos. Sa batas ng tao, murahin mo ako, makakatingin pa sa akin ng murang mas malutong. Ngipin sa ngipin. Pero ang prescription ni Lord dyan, pag minura ka, manahimik ka. Ang gumante. Ipabaya mo sa Diyos kasi ang Diyos ang maghihiganti, ang Diyos ang magpaparusa. Pagpapakumbaba, isa yan sa mga the best medicine, spiritual medicine na ibibigay sa atin ng Panginoon. Amen. Para sa ganun, umaling tayo. Umaling tayo sa ating mga karamdaman at tayo may sakit. At patuloy tayong atakihin ng sakit na yan hanggang sa hindi natin namalayan. Candidate na pala tayo sa impyerno. Dahil pagharap natin sa araw ng paghukom, puno-puno pala tayo ng kasalanan na hindi natin na hingi ng tawad sa Panginoon. Kaya nawa, kamukha ng nasa gospel, yung babae, nanalig siya, si Jairo, nanalig siya na gagaling at hindi lang gumaling nabuhay ang kanyang anak. Ganun din tayo. Huwag natin hayaan mabuhay tayo sa mundo na buhay lang na humihinga, physical, pero patay na patay. Patay na pala. Namamatay na pala, naghihingalo na pala yung ating kaluluwa. Amen. So magkaroon po tayo ng closing prayer. Muli, Ama, marami pong salamat sa pagpapaalala mo sa amin sa karamdaman naming spiritual. Every day, we're facing spiritual battle, spiritual illness. At Lord, ikaw ang magkaroon ng maging divine healer namin sa mga nararamdaman naming kasalanan, pagkapuot, pagkainggit, mga bagay na ginagawa namin na hindi nakakalugod sa iyo, Panginoon. Ito yung aming sakit. At nawa, bigyan mo kami sumunod kami sa prescription mo, sa iyong Biblia, ang totoong pananampalataya, at gamitin namin, pakinggan namin sa buhat, ibahagi sa iba, everyday, Panginoon. Sa pagtamundong ito, patuloy kami niloloko, dinadaya. Ang totoong kalusugan, ay ang kalusugan ng aming mga kaluluwa, Panginoon. Dinadalangin ko, Lord, kami ng mga makasalanan na lagi namin isik ang kingdom mo, isik ang iyong pag-ibig ng salita na may ihasik sa aming puso. Tumubo at maibahagi, maisabuhay at may bahagi sa iba. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Diyan mo kami ng aming kakain sa araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag pa kami painturo sa tukso, at diyan mo kami sa lahat ng masama. Sa ngalan ng Ama at na Anak ng Espiritu Santo. Amen. So nawa nakapag-prescribe sa atin ng spiritual prescription ng ating Diyos na kailangan natin ng maintenance, spiritual maintenance araw-araw. At naman magkaroon tayo ng desire na laging makarinig ng mabuting balita. Isa yan sa mga paraan para tayo makapagpasalamat sa Panginoon. Pakishare na lang po itong Wednesday Gospel prescription ni Lord sa ating Facebook timeline o sa ating group chat para yung mga kaibigan natin sa Facebook, personal friends natin na dumadanas ng sakit espiritual ay makarinig ng kagalingan mula sa salita ng Diyos. At pagkakaloob ni Lord ng February 4, 2026, Wednesday Gospel, muli sama-sama tayong magnilay online sa Facebook Live ng mabuting balita. To God be the glory.